Okay, so this is our dark and light side of life, episode 192. Alamin natin saan galing ang problema nyo ngayong araw na ito at kung kailan nyo ito mapapanood, ibig sabihin yan yung mga problema na may encounter ninyo sa buhay. At ito naman yung mga possible solutions and suggestions paano maiwasan ang problema. Okay? Kuha tayo dito ng 3. Una. Ay, the Empress. Talaga, nandiyon ang problema mo. Okay. Pangalawa. At the Ace of Wands. And pangatlo. The Six of Swords. Nako. Okay. Ito, kung ilalagay natin ito sa pag-ibig, yung pinili mo, no? Yung pinili mo ipaglaban, yung pinili mong samahan, is yun yung taong nagbigay sa'yo ng napakalaking problema, napakalaking stress. At ito yung tao na pagkatapos makuha ang lahat, iniwanan ka lang. 'Di ba? Tinalikuran ka. Tingnan natin. Unang possible solution, decision making, 'di ba? Pangalawa, that's the Two of Swords kasi. Seven of Cups, mga pangarap mo. And pangatlo, ang daming away, that's the Tower. Okay. So ngayon, 'di ba? Napakaklaro kasi dito sa possible solution, kailangan mong maging wais sa pagpili ng desisyon mo tungo sa mga pinapangarap mo sa buhay dahil kapag nagkamali ka ng pinili, marami kang kaaway. Which is naturally happens naman talaga sa mga relasyon. Lalong-lalo na kung yung relasyon or karelasyon mo ay hindi gusto ng pamilya mo, hindi gusto ng mga kaibigan mo, 'di ba? Ando doon eh. So, kapag nasa bagong relasyon ka or truly madly deeply in love ka sa isang tao, lahat 'yan ipaglalaban mo eh. Andiyan lahat ng katangahan mo, andyan lahat ng kabulastugan mo, 'di ba? Kahit sabihin natin siguro multi-millionaire ka, tanga ka pa rin pagdating sa pag-ibig. Kahit sabihin natin religious person ka, kapag nagmahal ka, tanga pa rin pagdating sa pag-ibig, 'di ba? And then kung ito naman siguro yung passion mo sa buhay, kapag katulad na lang, no, yung passion mo na magkaroon ng mga magagandang tattoo sa buhay mo. Ang dami mong critics na natatanggap dahil lang sa tattoo, 'di ba? It's either i-criticize ka na pangit ang tattoo pero mahal ang bayad, or meron naman taong magsasabi sa'yo na napakaganda ng tattoo pero mahal. Hindi ka ba nanghihinayang sa binayad mo, 'di ba? Pero that is your passion. If you want to collect a lot of vintage cars, properties, or whatever type of collection that you have in your life. Kahit nga mangolekta ka ng ukay-ukay, topic ka pa rin. Di ba? So, wala kang magagawa sa buhay mo. So, eto yun. Di ba? And then, kung ilagay naman natin ito sa pag-ibig, nagmahal ka, nauto ka, naisahan ka, iniwanan ka pa. Di ba? So, para hindi mangyari sa'yo yan, ito sinasabi dito sa solusyon. Mamili ka ng tama tungo sa iyong pangarap na hindi naman hahantong sa mga away sa future. Kasi, kaso nga lang, di ba, if you go on the right side of life naman, yung walang halong gayuma, kulam, sumpa, mga ganun, natural sa tao na may matutuwa, may magagalit, may maiinggit. Pero kung itong pagkadiskaril sa relasyon mo ay gawa ng tao, ibig sabihin, pinakulam ka para magkahiwalay kayo. The worst, lalo na kung yung mahal niya is kasal.
Yung gagawin niya, ipabarang niya yung legal para mategi at siya yung maikasal. Ay, nako. Alam niyo yan, totoo yan. Tapos, ano pa ba? Sa property sharing, sa mga minamana, sa magkakapatid. Yung minsan yung iba, pinapabarang yung kapatid nila, no? Para maibsan, matapyas yung hatian. Totoo yan, nangyayari sa totoong buhay yan. Nangyayari yan sa mga clients ko sa kaso. Meron ako mga clients na naglalaban-laban sa properties. And then, sa pera, ganun din. Sa will testament, ganun din. Last will testament, ganun din. Ano pa ba? Siblings rivalry. Yung anak sa unang asawa, sa pangalawa, sa pangatlo, pang-apat, pang-lima. Yan. Ano pa? Sa mga magulang din, no? Kasi may mga magulang na nakikialam sa relasyon ng mga anak na ikinukumpara nila yung relasyon nila dati, yung pakikitungo nila dati sa mga relasyon ngayon, which is far different na talaga. So, ganun din. Sa mga magulang, sometimes you just have to put yourself on the shoe of your children for you to be able to understand how the generation goes right now. And then for the children nowadays, if you think that your parents doesn't understand you, then you have to let them understand in a simple way, in the simplest way, that your parents will be able to grasp your point of view. Because if you keep on shouting, if you keep on quarreling, if you keep those commotion between your family ties, then you will never be happy along the way. Yun yung buod doon. So kung sa buhay natin, no, may mga taong masaya para sa atin. Mayroon din mga taong hindi magkanda ugaga sa galit sa mga success na natatanggap natin. Tingnan mo ito pa isang maganda. 'Di ba nauso yung rhinoplasty? Yung iba nagagalit dahil binabago ang ginagawa ng Diyos. Wag nang ganun. If that person has given a chance to have his own money to keep himself happy and satisfied, hayaan mo na. Kung wala kang perang pambayad sa rhinoplasty, ay wag mo nang i-criticize yung taong nagpa-rhino. 'Di ba? Ganon din yun sa mga tao na pumupunta sa mga bagong tourist attraction, mga tao na sumusubok sa mga bagong tawag nito, restaurants, 'di ba? Kasi hindi naman sila araw-araw pumupunta doon. Yung iba talaga sinubukan lang. Maganda ba, masarap ba, mahal ba or cheap ba? Ganito. 'Di ba? Kasi kung imbes na pupunahin mo yung ibang tao, humarap ka na lang sa salamin. 'Di ba? Kumusta 'yung pag-uugali mo? Kumusta 'yung output mo sa buhay mo? Kumusta ka bilang anak, kapatid, magulang, tiyahin, tiyuhin, kabarkada, kapitbahay, kamag-aral, katrabaho? Kasi ang dami mong aayusin sa sarili mo. Kaya i-let go mo na yung mentalidad na ang hilig mong magbantay ng buhay ng iba. Samantalang buhay mo di mo maayos, 'di ba? Kaya minsan binibigyan na tayo ng problema, hindi pa natin kayang solusyonan hanggang sa dumating talaga sa punto na yung iba tatalo na lang sa building kasi hindi na kaya. Yung iba magpapaanod sa dagat hanggang sa mawalan ng hininga. Yung iba din magbabaril sa ulo, 'di ba? May mga ganun. So, you just have to be thankful kung meron ka pang nakikita at nakakasalubong ng mga tao na nagpapahalaga pa rin sa'yo. Again, that's the simplest way of thanking God that you are still blessed somehow in times of this trouble na grabe. Okay? So, proceed tayo sa Real Talk. Good noon.